Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we're going to have a short veranda tour. Why? Kasi one of my subscriber is asking me to show yung veranda area kung saan nakaset up yung mga succulents ko, rain or shine area. Hi Miss Susan! Shoutout sa'yo. Eto na yung request mo. Sana magustuhan mo. So, this is the door going out sa veranda. So, meron akong 3-layer rack and meron ako isang tall rack na pinipare ko para dun sa mga nasa garahe na in-unbox ko this week and last week. So, eting setup, wala siyang bubong. So, kaya lagi kong sinasabi sa inyo, rain or shine. Kasi, wala nga siyang bubong. So, importante din sa mga succulent kasi na may proper ventilation sila. So, nandyan yung variegated undulata nagsistrive na makasurvive sa rain or shine area. Nandito rin yung mga tomentosa, yung frosty. So, lahat mostly ng succulent na nakikita nyo sa video ko is nandito. Meron pa akong ibang hindi na i-flex o na ipapakita sa inyo kasi I'm trying to make them stable muna bago ko i-flex. Kasi minsan, pagka-flex ko, tapos hindi pa sila stable dito, tapos namatay. Tapos pag hinanap yun sa akin, wala na, 'di ba? So, ang gusto ko, pag finlex ko, stable na sila. Yung mostly na fineflex ko is matagal na sila dito sa veranda area. Mostly 2 months na sila, ganun. Pero meron din ako minsan na update na 15 days kung kamusta na sila, gano'n. So, kung nakikita nyo yung o napapanood nyo yung mga video ko everyday, yan, eto yung mga succulents na nandun sa video ko. Hindi perfect yung mga succulents na nandito sa veranda area. Some of them have crown rot. Merong mga mushy leaves. Kung nakikita nyo yung akadama soil is so wet. Actually, wet lahat yung soil nila or yung potting mix. Kasi katatapos lang ng ulan, it's 8 o'clock in the morning, pasikat na yung araw. So, basa sila. So, bago ako mag-take ng video, tinanggalan ko muna sila ng tubig sa rosette. Kasi kung i-video ko na may tubig sa rosette, wala rin, hindi nyo rin ma-appreciate yung mga succulent. So, once na nag-ROS o naglagay kayo ng succulent sa rain or shine area, nakita nyo ba yung variegated choco bronze ko? Yun. Nagmashi kasi yun kasi ng 7 days na dire-diretsong ulan. So, to save it, binalik ko siya sa garahe namin. So, anong nangyari? Mas lalo siyang naging hindi mas healthy doon. So, parang lalo siya nagmashi. So, ang ginawa ko, kahit na ulan, ibinalik ko pa rin siya dito sa veranda. So, para lalo siyang nagmashi, hindi niya kaya din yung setup doon kasi parang nanibago din siya doon sa garahe kasi wala nga direct sunlight. So, ibinalik ko siya ulit doon sa veranda area kahit na ulan. So, I take the risk na kung mamatay siya, hanggang doon na lang talaga siya. Kasi mamamatay siya kung hindi ko siya ibabalik sa rain or shine area. Kasi doon na siya naka-adapt eh. So, yun yung sinasabi ko na once na nilagay nyo na yung succulent nyo sa rain or shine area, parang wala na siyang bawian, ganun. Ito nga yung mga finiflex ko. So, yung iba dito, 15 days pa lang. Pero mostly of them is mga 2 months pataas na silang nakalagay dito. So, yung ibang nakikita nyo na maliit na succulent pero malaki yung pot, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na marami pa akong dapat i-repot dito sa veranda area. Kaya lang hindi ko ma-repot kasi ayoko mag-repot ng wet ang kanilang soil or potting mix. Kasi yun yung pinagmumula ng stem rot or root rot. Kung ibababa ko naman lahat sila, wala na rin akong space dun sa garage area kasi nandun yung mga succulent arrangement ko. So, nag-iintay na lang ako kung kailan magka-space and kung kailan uminit at mag-dry yung potting mix. So, ang tip ko lang sa inyo, huwag talaga kayo magre-repot kapag basa yung potting mix kasi malaki ang chance na magra-rot yan. So, yun yung experience ko. Yun yung sinishare ko sa inyo. Yun yung binibigay kong tip. Pero sa iba naman, okay naman sila pag nagre-repot pero sa akin it doesn't work. Meron din ako mga nilagay dito na variegated na succulent katulad ng variegated undulata and mga ilang echeveria. So tinitingnan ko talaga kung makakasurvive sila kasi mostly ng variegated succulent ko is nilagay ko lang talaga sa garage area
Kasi yung unang nilagay ko dito na variegated na blood moon ay namaalam na. Kaya parang nag-iisip muna ako, unti-unti ko talaga siyang nilalagay. So paisa-isa lang muna yung lagay ko. Kung nakasurvive na siya after 2 weeks or after 3 weeks, maglalagay ulit ako ng isa. So ganun yung ginagawa ko. So, eto yung baba. Andyan yung swing area kung saan marami pa din akong aayusin ng mga pot ng cactus. Minsan, windy dito. Minsan naman, wala ding hangin. So, talagang setup niya is very open. So, hindi siya yung parang iniisip niyo siguro baka greenhouse na may bubong. So, hindi ganun yung veranda area namin. So, ayan. Kung nakikita nyo, di ba? Maraming dapat irepa. Tapos, itin-transfer ko na rin kasi dito yung mga nasa harap ng bahay namin nando sa side ng bintana kasi nga nawala yung color nila. So, kung nakita nyo kanina, yung black rose, medyo bumabalik na yung kulay niya. Tapos, ito naman, yan, merong mga nasa sunburn pa rin na hindi pa rin nakakasurvive o nagsistripe pa rin na makasurvive dito sa veranda area. Pero most of them was able to survive. Yan. Yung iba talaga, gumanda talaga sila dito mas compared sa mga bright shaded area. Kasi actually, yung mga succulents naman talaga and cactus, alam ko talaga, they can handle extreme heat. Kaya lang, syempre, iba naman ang weather sa ibang bansa at saka dito sa Pilipinas. Kasi mostly naman ang pinagkunan natin ng mga succulent is sa ibang bansa. So, nagpropagate yung mga local supplier natin dito o local seller dito sa Benguet. Kaya, napapastable nila. So, kung bibili tayo sa mga local propagator, mas malaki yung chance na mabuhay sila compared sa kung bibili tayo ng imported. Kasi, iba talaga ang weather sa ibang bansa sa Pilipinas. So, eto naman yung side ng veranda area. Ang mahirap din pala kapag nandito sa veranda area yung mga succulents ko, lalo na pag umulan, talagang dapat kung silang tanggalan ng water sa rosette. Kaya lang, syempre, hindi lang naman sila ang inaasikaso ko. Meron din akong kids na mas priority ko kaysa sa kanila. So, kung may time lang ako magtanggal ng water sa rosette nila katulad ngayon, magtatanggal ako. Pero most of the time, hindi ko sila natatanggalan. Kaya kung nakita nyo kanina yung orpet, meron siyang nagsisimula ng parang may mancha yung pinaka-rosette niya kasi nga hindi ko natanggalan ng water, nag-sunburn siya. Pero hindi naman nag-ground rot and that's good also. Kasi yung orpet, parang sinasahod niya yung water eh. Tapos yung curly set, ayan. Buti nakakasurvive sila. Medyo maselan din alagaan ng mga curly set kasi nga nag-hold sila ng water sa kanilang mga inner rosette na mahirap tanggalin. So once hindi mo natanggal, expect mo magkaka-crown knot yan. Ang maganda rin kasi dito sa veranda area, pag mainit na, hindi na ako lumalabas kasi syempre kainitan naman ng araw 12 o'clock. So pag 12 o'clock, ayun yung pinaka extreme heat nila and then sa kabilang side naman ng bahay namin pupunta yung afternoon sun. So, kaya more on morning sun sila, pero may direct sunlight pa rin sila pag afternoon sun. So, kaya yung mga succulent na may farina, mas na-maintain ko pag nandito sila sa veranda area. Bakit? Kasi, bihira akong pumunta sa veranda area. Pumupunta lang ako dito pag mag-video ako. So, bago ako mag-video, mag-check ako, magtatanggal ako ng mushy leaves, ganun. Kung meron, titignan kung meron bang namatay, ganun. So, kasi may init nga dito.
Kaya lumalabas yung stress color nila, lalo na mainit. Tapos kung walang ulan, mas maganda yung pagka-stress color nila. Right now kasi medyo nag-pale yung iba kasi yun nga, ulan ng ulan, 3 days na namang umuulan. So, meron din akong ilang houseplant dito na nakalagay. Pero, konti lang kasi problema ko yung mga dried leaves sila napunta dun sa may alulod ng veranda. Baka bumara, biglang umulan ng malakas, yun, babaha dito sa veranda area and eventually papasok sa loob ng bahay namin. So, nangyari na yon kaya ayoko na maglagay din ng succulent sa baba sa floor ng pinaka-veranda. At saka hindi rin advisable, hindi sila naging healthy nung nilagay ko sila dun sa floor. Kaya kailangan ko ng rack, kaya kung gusto ko pa magdagdag ng succulent dito, need ko pa ang bumili ng rack. So, very magastos talaga ang mag-alaga ng succulent. So, ito na yung front side ng veranda area namin. Hindi ako naglalagay dito masyado kasi baka mahulugan yung tao sa baba na lalabas sa gate. So, ayan yung van na dinadrive ko everyday to bring my kids to the school. Tapos, ito yung Purple Delight. So, yung mga Graptopetal, matitibay sila sa rain or shine area. Katulad ng Purple Delight, Super Bomb, Myrinae, Mendozae, except for Ellen. Yung Ellen medyo maselan eh. Mamaya papakita ko sa inyo yung Ellen ko. So, ito Mendozae ito. Ito yung pinaka-mother plant ng Mendozae ko. So, ayan. Pagka nakakalbo ko na yan, sa kakakuha ng cuttings, nilalagyan ko lang siya ng Osmocote. Lalago na ulit siya. Nag-try din ako maglagay ng cactus dito. Na-video ko na rin to na hindi maganda yung effect. Pero may iba naman na straight. Yung iba, yung ko. Iniikot ko naman siya kasi, diba, hinahabol nila yung sunlight. Pero talagang yumuko siya. Hindi ko nga alam kung bakit. So, ito yung Graptopetalum Myrinae and Graptopetalum Mendozae na nasa clay pot. So, tignan nyo, kahit umulan, hindi na ganun kabasa yung clay pot. So, ito namang cactus na to, akala nyo nagrat. Akala ko din nagrat. Pero nung pinrest ko yan, yung black pig na yan, nakasurvive siya, matigas na siya. Parang nagkalo siya, tapos naging black. So, tingnan natin kung makakasurvive siya dyan. Gusto ko sana lahat ng nakalagay dito sa taas is clay pot. Pero napaka-pricey ng clay pot, lalo na yung terracotta. Yung maganda siya na makinis. So, hindi kaya ng budget. So, wag nating ipilit. So, pa isa-isa siguro pwede. Kasi 188 pesos ang bili ko niyan sa Daiso Japan. Tapos, fragile din siya. So, natatakot din ako lagay. Kasi nga, yung pusa, naglalaro dito. Pero hindi namin pusa. Pusa ng kapitbahay. So, sa baba, ayan, makikita nyo, nandyan yung mga basin natin. Ayan, Tapos, nandito sa medyo may bubong ng konti, yung Graptopetalum Ellen natin kasi medyo maselan siya sa tubig. So, sa baba, mayroon pa akong mga pots ng ilang succulents na hindi ko pa naayos. Yung iba, damo na lang yung nakatanim. So, yun nga, ang dami rin nating ginagawa sa ating everyday life. Hindi lang naman yung pag-aalaga ng succulent, may house chores din tayo, ganun. May house chores din tayo, may mga bata tayong dapat asikasuhin and everything. Siyempre, meron din tayong me time. So, dito meron din akong 5-layer rack na steel rack. So, ito, pinipaint ko siya ng black paint every year kasi rain or shine setup, talagang mga ngalawang siya. So, dito sa most top part, nandito yung arrangement ko na hindi ko rin maayos-ayos na. Dahil sa dami naman nila, nakita niyo naman, bago ko matanggalan ng water sa rosette, talagang aabutin ako ng 1 oras. Ayan, katulad yan, hindi ko natanggalan ng water yung rosette ng ilang araw. Ayan,
bye-bye na. I think it's a Hercules kasi hindi ko talaga sila matanggalan ng tubig sa rosette. Ngayon ko lang talaga tinanggalan. Pero nung tinanggalan ko yung kanina, hindi ko naman napansin na ano pala siya, rot. So ngayon ko lang nakita nung nagvi-video na ako para dun sa request ni Ma'am Susan. Hi Ma'am Susan, shoutout sa iyo ulit. So sana nagugustuhan mo yung video ng pagpapakita ko sa iyo nung setup ng mga succulent dito. So sa side na to, may konting maliit na bubong. Tapos nandito rin sa may tabi ng bintana ng isang room namin na may basket, pero yung pinakagitna niyan wala nang laman talaga kasi namatay nga, rain or shine area, hindi nakayanan. So minsan sa isang container katulad ng basket may dehydrated, merong hindi. So iba-iba nga kasing requirement ng water ng mga succulent. So, yun din yung risk pag gumagawa ka ng succulent arrangement. Pero, gusto ko nang tanggalin yung mga arrangement nato dito. Bakit? Kasi gusto kong ilagay dito yung mga variegated gymnocalcium ko na nandun ngayon sa garage area as well as yung ibang cacti, pati na rin yung Astrophytum assyrias. Kaya lang, gusto ko muna sila maging stable. So, maybe on January, I'll start putting them there. So, ito yung door ko saan tayo lumabas. So, dyan na nag-e-end yung ating veranda tour. That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye-bye.